Good evening po. Welcome back po sa Billy Pascual Autodesk Revit Tutorials. Topic number 8 po tayo. Title po is Initial Navigation Course. So, dito po sa topic natin na to, naka-open po yung sample mechanical project natin. And then, naka-open din po yung properties and then project browser. So dito i-compare natin kung ano yung mga update sa feature ni Autodesk. So Revit, number one yung yung nagkaroon na siya ng file tab na hindi ko makita sa version ng 2018. So tingnan natin yung key shortcuts na para makita natin kung meron nang nakaset na command para dito sa file tab or tile view. Sa search natin dyan sa may type natin yung command niya na TV or TL. Search natin dyan, makikita po natin siya. Yung key shortcuts command niya is KS, similar sa AutoCAD na alias edit na naging topic natin sa AutoCAD tutorials natin. So dito naman sa Autodesk Revit is KS yung command para lumabas yung pwede nating mag-assign ng command na key shortcut nga, kumbaga pwede natin kasing i-assign yun eh. So dito naman may mga plus minus po dyan sa project browser na tinatawag na groupings ng bawat trade or discipline: architectural, electrical, mechanical, plumbing. So makikita nyo, isa pang mapapansin nyo, nagkaroon po siya ng icon na box na merong shaded na kulay sky blue. So mamaya i-explain po natin yon, kung ano yung meaning kung bakit nagkakaroon na siya ng ganon. So dito pinapakita ko dito kung bakit nagkaroon ng shaded. Tsaka dito sa groupings pala, yung kung mapapansin nyo, may discipline siya na under siya ng discipline, architectural, structural, mechanical, electrical, plumbing, and coordination. So dito, isinet po natin siya sa architectural. Napansin nyo, kahit hindi pa siya natin nilalagyan or dinedesignate ng viewport, ayan, nakikita nyo, nakanan po yung viewport niya dyan. Pero kung makikita natin yung view ng floor plan is nagkaroon na siya ng highlight na naka-shaded siya, na maganda yung presentation nung floor plan natin. Bakit? Kasi yung software ni Revit mismo, siya yung nagde-designate ng view template na kahit wala pa tayong isineset, yung software na ang nag-set niyaan, kumbaga parang built-in, kumbaga dito, kahit hindi pa natin siya nalalagyan ng viewport, mapapansin nyo. Tsaka dito, dapat maging familiarize tayo sa mga iconic symbol dito sa project browser. So makikita nyo, nandyan yung sheeting natin na A103-A0 na under niya is meron 3D view, may elevation, south elevation, floor plan 1 mechanical, floor plan 2 mechanical. Pakisundan lamang po yung galaw ng cursor ng mouse para maisabay po natin sa voice over para madali nyo pong masundan yung itinuturo natin dito. So dito, ito na po, yung i-discuss na po natin dito yung sinasabi ko kanina na sa sheeting layout, na kung bakit siya nagkakaroon ng shaded dun sa groupings ng discipline or trade. So, magsimula tayo dito. Pag nakikita nyo po dito na lumalagpas yung outline niya sa title block, meaning, ilaruin nyo lang po dito sa tinatawag na extends, dito sa crop view, crop region visible, and then annotation crop. Laruin lang po natin dyan, i-check and check para ma-familiarize tayo kung ano-ano ba yung function nung extend na yon. So, dito, i-click natin itong unang view dito na
mapapansin nyo, yung laman ng title block, so dito tayo sa pangalawa. So pangalawa niya yung mechanical 2. Yun na po yung sinasabi ko kanina, na nagkaroon na siya ng shade dun sa box. Meaning, kung ano-ano yung may shade na kulay sky blue dun sa groupings, yun na po yung laman ng title block natin. Nagkakaroon siya ng, kumbaga, palatandaan dun sa bawat group kung ano yung laman. So dito naman sa pangatlong view natin is sa south elevation. Nakita nyo may shaded yung pinaka-box niya, meaning siya yung sila yung nilalaman nung title block. So madali po natin malalaman kung ano yung mga different types ng view na nakasalpak na dun sa title block natin. Yun yung function ng mga shaded na kulay blue dito sa project browser, para at least dun pa lang makikita na po na at mapapansin mo na kahit nasa iba't ibang grouping siya na nilalaman dito ng project browser, malalaman agad natin kung ano yung, kung saan sila naka-designate na sheeting. O di ba, parang ano. So plus minus, laruin lang po natin diyan sa plus yung group, and then yung nilalaman ng plus na yun na po yung tinatawag na subgroup. So isa pa sa gusto kong ituro sa inyo is yung pag-manage naman ng visibility and graphics overrides. Kasi napaka-importanteng matutunan ito, kasi dito natin isi-set up kung ano yung gusto mong maging itsura ng bawat view. For example, floor plan or elevation or sectional elevation. Dito mo siya isi-set up sa, para kasing ano siya, iba siya dun sa ibang klase siya sa properties eh. Merong aside from dun sa properties, meron pa siyang parang sabihin na nating panibagong properties uli, yung under ng visibility or command na double Bing Victory, so VV. So dito naman gusto kong ituro sa inyo kung paano mag-insert ng Revit link. So dito nag-i-insert tayo ng Revit link. Kung mapapansin nyo, may lumalabas po na Windows. Pag gaganyan, bigyan po natin siya ng enough time, para kasi kino-convert niya ni Revit yung from 2018 version into 2024 version. So couple of minutes lalabas na po yan. So ituturo natin dito kung paano natin i-manage yung na-link na natin na file from Revit din. Kung mapapansin nyo, nagpatong na yung grid bubble niya, meaning yung dati nating itinuro na nag-open tayo ng mechanical project, nagpatong siya ng grid kasi nga nilink natin yung Revit na meron din siyang panibagong grid. So wag po kayo masyadong mag-alala dyan, kasi pwede natin laruin yung nakalink. Pag lumalabas po yung highlight na kulay sky blue, meaning pwede nating ma-select yung nakalink na. So dito, right click nyo lang po yung sa manage and then manage link. Lalabas na po yung windows niyan. So dito, i-try po natin na i-check or uncheck. So dito sa manage link, hindi lang sa Revit link yung pwede natin i-insert dito sa mismong project na ginagawa natin. Nandyan yung mga image, PDF. So yung CAD file pwede din i-attach natin dito, para kasi siyang yung manage link similar to Xref sa AutoCAD. Pero once na ma-insert na natin dito sa project na ginagawa natin, pwede rin natin siyang pasukin yung loob niya. Similar sa AutoCAD, Xref naman, pwede rin natin siyang pasukin. Kumbaga, doon natin siya i-edit. So dito sa key shortcuts, nag-designate po ako dyan
or given na ni Revit yung ML na command, para meaning ML manage link. Para pag nag-ML ka, no need na yung enter, lalabas na yung windows nung manage link. So dito sa ginagawa ko, itatry natin na i-unload yung pasukin pala muna natin yung loob ng gamit yung graphic visibility. So pwede nating pwede nating kahit na nakalink siya, pwede nating pasukin yung loob ng manage link para doon na natin laruin kung meron kang mga elements na gustong i-hide or mga elements na gusto mo namang ipakita na bukod doon sa naka-open na. So dito, try natin i-uncheck yung nakalink na Revit file. So pansinin nyo po yung background doon sa floor plan natin, mawawala yung nakapatong. Kasi same lang sila ng doon ko rin po kasi kinuha yung background nito So makikita nyo, nawawala siya pagka in-uncheck. Meaning, pwede natin siyang i-hide or i-hide nandito pa rin siya sa loob ng manage link. Pero ituturo ko din dito, example natin, i-check natin siya uli and then i-remove natin siya dito sa file para tuluyan na siyang mawala. Kumbaga, parang sa Xref naman, pwede rin natin gawin niya sa AutoCAD na meron siya yung nilink na Xref at gusto natin siyang tanggalin na dito sa ginagawa nating project. Pwede naman. Kumbaga. So, dito, uncheck natin yan. Uncheck. Check, uncheck, and then remove kung gusto mo na siyang totally tanggalin dito sa ginagawa mong project. Tsaka, isa pa mga ka-AutoCAD, ka-Revit, dito sa napakalaking kaibahan kasi dito sa Revit, magkasama po dito yung model tsaka layout natin. Buong project is dito mo nagagawin sa loob ni Revit compare sa AutoCAD na meron ka pang model space, meron ka pang paper space. So dito iisang pangkalahatan na kumbaga. So dito i-try po natin i-load uli yung manage link. So pag ganyan na lumalabas, normal lang po yan na ganun po kasi yung system ni Autodesk Revit kapag may lumang version. I-upgrade niya muna sa mas updated na version bago niya buksan. So para mag-match yung kasalukuyan mong ginagawa, na pag meron kang gustong i-attach na file na old version, i-upgrade niya muna bago niya i-load. So dito na ipakita na natin, inuulit ko po, pwede po natin pasukin yung ito kamukha nung ginagawa ko. Merong kang dapat i-setup dyan kasi parang parang nag-link ka sa AutoCAD ng Xref na parang naka-block. Hanggat hindi mo siya pinapasok, parang naka-default lahat nung nilalaman niya. Pero pwede naman natin pasukin yung mismong nakalink para yung characteristic or properties nung nilalaman ng link na in-insert natin dito sa project is pwede nating laruin. Pwede nating ma-hide yung mga element na gusto mong ipakita or hindi mo gustong ipakita. So yun po yung function ng manage link, and then doon natin siya lalaruin sa loob ng visibility graphics override. So yun po yung function niya. So inuulit ko po, kailangan nating ma-familiarize dito sa mga iconic symbol ni Revit para at least kaya na natin siyang i-manipulate or kumbaga sabihin na natin na parang driver, pwede na natin siyang i-maniobra. Okay, yun lamang po. Sana marami kayong natutunan sa susunod na topic po. Maraming salamat po. Billy Pascual po ulit.